Magandang araw! Narinig mo na ba ang mga katagang gulong ng palad o kaya'y ngumiti ang langit? Ang mga ito ay halimbawa ng tayutay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kahulugan, ilan sa mga uri ng tayutay, at magbibigay rin kami ng mga halimbawa sa bawat uri nito. Handa ka na ba? Tara, simulan natin sa kahulugan ng tayutay. Ano ang tayutay? Ang tayutay o figure of speech sa wikang Ingles ay mga salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Ito ay sinasadyang gamitan ng mga talinghaga o di karaniwang salita upang gawing mabisa, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag. Talakayin naman natin ang ilan sa mga uri ng tayutay. Simulan natin sa pagtutulad o simili. Ito ang ditiyak na paghahambing ng dalawang bagay na ginagamitan ng mga salitang tulad ng, pares ng, animo, tila, ga, sing, sim, magkasing, magkasim, at marami pang iba. Halimbawa, tila may daga sa dibdib si Allison. Tila may daga sa dibdib. Ibig sabihin, tila kinakabahan o parang kinakabahan. Tila kinakabahan si Allison. Ikalawa, pagwawangis. Tinatawag din metapora or metaphor sa English. Ito yung tuwiran o direktang paglalarawan sa bagay na hindi na kailangang gamitan ng mga salitang pantulad. Halimbawa, may daga sa dibdib si Allison. Dito naman, direkta mo nang sinabi na kinakabahan si Allison, wala nang paligoy-ligoy. Isa pang halimbawa, natatakot ako sa kamay na bakal ni tatay. Dito naman, direktang sinabi na takot siya sa kamay na bakal o mahigpit na pamamahala o pamamalo ng tatay niya. Ikatlo, pagmamalabis o hyperbole sa Ingles. Ito yung mga pahayag na lagpas sa katotohanan or exaggerated. Halimbawa, namuti na ang mga mata ni Johnny sa kahihintay kay Maya. Namumuti ba talaga ang mata pag may hinihintay? Hindi. Sinasabi lang dito na sobrang tagal nang naghihintay ni Johnny kay Maya. Eto pa, umuusok ang ilong ni Kim sa sobrang galit. Umuusok ba talaga ang ilong kapag galit? Hindi. Sinasabi lang dito na galit si Kim. Ganyan gamitin ang pagmamalabis. Ika-4, pagsasataw, personification sa Ingles. Ito naman yung pagpapagawa ng kilos ng tao sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, nagtago ang buwan sa mga ulap. Ano yung kilos? Nagtago. Sino ang nagtago? Yung buwan. Ganun ang pagsasatao. Ang gumagawa ng kilos ay yung bagay. Ika-5, balintunay o pag-uyam. Sa Ingles, irony. Ito naman yung mga pahayag na may layuning makasakit ng damdamin o mangutya, pero itinatago ito sa paraang parang nagbibigay puri. Kabaligtaran siya ng totoo mong gustong sabihin. Halimbawa, ikaw talaga ang pinakamaganda sa lahat kapag nakatalikod. Eto pa, ang lambot naman ng kamay mo, parang aspalto. Ganyan yung balintunay o pag-uyam. Para kang nang-aasar. Ika-6, paghihimig. Sa Ingles, onomatopeia. Ito yung paggamit ng mga himig o tunog ng bagay o hayop. Halimbawa, dumagundong ang kulog sa buong bayan. Ano ang tunog o himig na ginamit dito? Dumagundong. Eto pa, ang tweet-tweet ng ibon ay masarap sa tenga. Ang tunog naman dito ay tweet-tweet. Ika-7, pagtawag o apostrophe. Ito ay isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Halimbawa, Pag-asa, nasaan ka na? Araw, sumikat ka't pagliwanagin ang aking isipan. Ganyan yung pagtawag. Kinakausap mo ang isang bagay na parang tao. Ika-8, pagpapalit saklaw o sinikdoki. Ito ay paggamit sa isang bahagi ng tao o bagay para tukuyin ang kabuuan, o kabuuan naman para tukuyin ang isang bahagi. Halimbawa, ayoko nang makita ang mukha mo kahit kailan. Anong ibig sabihin nito? Mukha lang ba yung ayaw niyang makita? Pero pag kamay o paa pwede na? Siyempre hindi. Mukha, yun yung bahagi pero tinutukoy sa pangungusap yung kabuuan na ayaw na niyang makita yung tao. Isa pang halimbawa, wag mo akong kaawaan dahil kaya pa naman ng tuhod kong magtrabaho.
Tuhod lang ba ang bahagi ng katawan na ginagamit sa pagtatrabaho? Siyempre hindi. Bahagi lang ang tuhod. Sinasabi lang sa pangungusap na malakas pa siya, kaya pa niyang magtrabaho, kaya hindi niya kailangan ng awa. Ganyan ginagamit sa pangungusap ang pagpapalit sa klaw. Ika-9. Paglilipat wika o transferred epithet sa Ingles. Ito ang paggamit sa katangian ng tao para ilarawan ang isang bagay. Halimbawa, ang mapagkalingang kumot ay itatapon na. Ano ang katangian ng tao dito? Yung mapagkalinga. Sino ang tinutukoy na mapagkalinga? Yung kumot. Isa pang halimbawa, nalabhan na ang matapang na damit. Ano ang katangian ng tao dito? Matapang. Sino ang tinutukoy na matapang? Yung damit. Nalabhan na daw yung mabahong damit. Ganyan ginagamit ang paglilipat wika o transferred epithet. Ang pang-10 sa mga uri ng tayutay ay ang pag-uulit o alliteration o anaphora. Ito naman yung pag-uulit ng salita o parirala para bigyang diin ang isang mensahe. Halimbawa, ang Pilipinas ay para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat ng Pilipino. Ikaw lang ang aking mahal. Mahal sa aking buhay. Mahal na aking kailangan. Ang mga ganitong pahayag ay madalas gamitin sa mga tula, sanaysay o talumpati para bigyang diin ang mensaheng nais iparating. At yan ang ilan sa mga uri at halimbawa ng tayutay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.